Kabahan po ako. Ang sabi ng pastor, normal lang yan, Brad. At ngayon po, normal po ako ngayon. Bakit po ako kinakabahan? Every time I preach, regular preacher po ako sa iba't ibang sa Quezon Province. Hindi po nawawala yung kaba sa akin dahil alam ko, sinabi rin sa James 3:1 na ang lahat ay huwag maghangad na maging tagapagturo dahil mas labis pa kung magkakamali yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo, mas labis pa yung judgment sa akin. And I know in myself, I'm not worthy of this calling. Alam ko yung sa sarili ko na hindi ako worthy dito. But by God's grace, tulungan niya tayo. Tayo po muna yung manalangin. O aming soberanong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na aming tinanggap. Kaya po naging reality ang araw na ito, ang inyong araw ay dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay humihingi ng tulong sa banal mong Espiritu na patuloy na gabayan kami upang maitaas ang aming Panginoong Jesucristo. At nanggalingin mo po kung may kayabangan man, ito po ay alisin nyo at maitaas po kami ng inyong lamang pangalan. At gayon din naman ang aming hiling ay magligtas po kayo sa aming kalagitnaan na mawala pa sa iyo. At sa mga bagay nito, maluwalhatin niyo pong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gusto kong bilang panimula, gusto kong mag-cite ng isang kilalang preacher. Kilala po siya. Ito po yung sinabi niya, tinagalog ko po. Nang mga oras na iyon, siya ay pumasok sa impyerno. Ang tinutukoy niyo po dito pumasok sa impyerno ay si Kristo. Kung saan ikaw at ako ay nararapat na mapunta dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad doon para sa ating walang plano ang sobra-sobra. Si Jesus ay nagbayad sa krus at sa impyerno at pinagpatuloy niya pa po. Ang Diyos ay tumayo sa kanyang trono at sinabi sa mga kapangyarihan ng demonyo na nagpapasakit sa walang kasalanang anak ng Diyos. Sabi daw po ng Diyos kay Satan, palayain mo siya at ang kapangyarihan na mabuhay na magmuli, ang makapangyarihang Diyos ay nagtungo sa impyerno at pinuspos si Jesus. Siya ay nabuhay na muli at ang unang nabuhay na muli na tao, kung sa English mas maganda, sabi nitong sikat na preacher nito na si Jesus Christ daw, He is the firstborn again man. Kung titingnan niyo po itong aking sinay, ito po ay maling-mali. Paano si Kristo ay nagbayad sa impyerno na pinarusahan daw siya ng demonyo? Ito po ay maling-mali. Subalit ito po yung ating maraming nakakapakinig ng ganitong mensahe na hindi tinuturo sa Biblia. At wala naman po masamang magpangalan kung sino itong mangangaral na ito. Ito po ay si Joyce Meyer. Kung pamilyar po kayo, sikat po ito. Pero bilang tunay na iglesia, kailangan po natin panghawakan kung ano talaga yung tinuturo ng salita ng Diyos. At titingnan po natin dito sa ating pag-aaralan kung paano nagpatuloy ang Ebanghelyo sa gitna ng persecution. At makibukas po kayo sa akin sa Biblia, sa aklat ng mga gawa, sa Acts 17, 1-9, Paul in Thessalonica, Acts 17, 1-9. Babasahin ko po sa Tagalog. Nang makaraan na si Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat, siya ay namagwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na pinapaliwanag at pinapatunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi itong si Jesus na aking pinapangaral sa inyo ay siyang si Kristo. Nahikayat ng ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. Subalit sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ay
sila ng maraming tao ay ginulo nila ang lungsod. Nilusog nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga pinuno, sa mga tao. Nang sila'y hindi nila natagpuan, sila'y kiniladkad ni Jason, kanilang kiniladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod. At pinagsisigawan, ang mga tao ito nang gugulaw ay dumating din dito at tinanggap sila ni Jason. Lahat sila ay kumikilos ng laban sa mga utos ni Cesar at sinasabi nilang may ibang hari ang pangalan ay Jesus. Ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay niligali ng kanilang marinig ang mga bagay na ito nang sila'y makakuha ng piyasa mula kay Jason at sa iba pa ay kanilang pinakawalan sila. Ang aklat po ng mga gawa, ang Acts, ang katuparan ng paglaganap ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan sa Acts 2, kung saan doon pinurn out yung banal na spirito, yun yung araw ng Pentecost. At mababasa po natin, ang pinaka-tema po ng Acts ay mababasa niyo po sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dito, ngunit natatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito po yung pinaka-tema ng buong gawa, ng aklat ng mga gawa, na ang Ebanghelyo ay magpapatuloy sa gitna ng persecution. Ang ating binasa po, ng Acts 17, ay bahagi po ng second missionary journey ni Paul. Ito po ay nagsimula sa chapter 15, verse 36, hanggang chapter 18 to 22. At dito nga po, ito yung ating pinag-aaralan ngayon sa Thessalonica. Ang lugar po ng Thessalonica ay bahagi po ng Macedonia. Ang Thessalonica po, ito ay isang lugar ng komersyo. Kumbaga po sa Pilipinas, baka ito ay Cubao or ito yung Manila. Kaya marahil nakita po ni Apostol Pablo na magandang lugar ito para ipangaral ang Ebanghelyo, ang magandang balita. Dahil mababasa rin po natin yan sa 1 Thessalonians 1, 7 and 8. At bago po ang mga tagpong ito, mababasa po natin sa chapter 16, kung kayo po ay may time mamaya sa pagbabasa ng Biblia nyo, mababasa po natin sa chapter 16 na ang pagkabilanggo ni Pablo at ni Silas sa Filipos dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung babalikan niyo po yung chapter 16 bago ang chapter 17, ikinulong po si Pablo at Silas dahil pinapangaral nila ang magandang balita. Pero pansinin po natin, sa kabila ng paghihirap nila Pablo, kababago lang nila lumabas ng bilangguan, ay naroon pa din yung masidihing kagustuhan na makapunta agad sila sa Thessalonica upang ipangaral ang Ebanghelyo. Katatapos lang po nila ng paghihirap, mamaya ididiin ko ano yung paghihirap na yun, gusto agad nila pumunta sa Thessalonica upang ipangaral ang Ebanghelyo. Pinapakita dito, makikita natin dito sa ating pag-aaralan na napakahalagang bagay ang Ebanghelyo. At ito ay magpapatuloy kung ano man ang mangyari at nangyayari sa ating buhay. Ang Ebanghelyo ay lalaganap. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong umagang ito. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay lalaganap kahit sa gitna ng matinding persecution. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay lalaganap kahit sa gitna ng matinding persecution. Ito ang makikita natin na tema sa buong libro ng Aklat ng Mga Gawa. Kung maaalala nyo sa Acts chapter 6, si Stephen ay pinagbabato dahil pinapangaral din niya ang Ebanghelyo. At dito din sa ating mga talata na binasa, ito din yung ating paulit-ulit na makikita. Ang Ebanghelyo ay lalaganap. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay lalaganap. At may tatlo pong bagay tayong titingnan. Ang una, ang pangangailangan ng mensahe. Ang pangangailangan ng mensahe. Ang pangalawa, ang pagiging totoo ng ating mensahe o ang pagiging totoo ng daladala nating mensahe. At pangatlo, ang bunga ng mensahe. Ang una, ang pangangailangan ng mensahe. Mababasa po natin sa verse 1, sabi dito, nang nakaraan sina Pablo at Silas sa Amphipolis,
at sa Apolonia ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan may isang sinagoga ng mga Hudyo. Dapat po natin tandaan, gaya ng in-explain ko po kanina, nakagagaling lang nila sa Pilipos, kagagaling lang nila sa matinding kahirapan. Ang layo po ng Pilipos sa Thessalonica ay aabot ng 100 miles. Nung kinompute ko po ay 160 kilometers, na kung ipipicture out nyo, kung nakarating na po kayo ng San Pablo, Laguna, mula Laguna hanggang Cubao, 2 beses nun. Yun po yung layo ng Pilipos at Thessalonica. At kung nakasakay po sila sa camel, wala pong nakalagay sa teksto, ipagpalagay natin nakasakay sila sa camel o sa kabayo, aabutin po sila ng 3 araw sa ganung kalayo. Kung wala pong nilagay, kung nakasakay sila sa kamelyo. Pero makikita natin dito na ang kagustuhan ni Pablo at ni Silas na makapunta agad-agad sa Thessalonica upang may pangaral ang Ebanghelyo. Take note nyo ito, katatapos lang nga ng matinding paghihirap nila sa Pilipos. At ito rin po yung mababasa natin sa 1 Thessalonians 2:2. Nasabi po, 1 Thessalonians 2:2, bagaman nagduso na kami na inalapusta sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsasalungat. Makikita natin dito na katatapos lang ng paghihirap ni Pablo sa Pilipos. May magandang bagay akong nakita sa mga talatang ito. Mabuti na lang po, hindi ako si Pablo. Kasi kung ako po si Pablo, ang sasabihin ko po halimbawa, pagpalagay natin na magkaroon ng matinding persecution din sa Pilipinas. Magmi-mission po kami ni Pastor Johnny. Kagagaling lang po namin sa Cubao, pinahirapan po kami ng mga kumakalaman sa Ebanghelyo. Siguro ganito po yung sasabihin ko na pumunta tayo doon sa San Pablo, Laguna upang ipangaral ang Ebanghelyo. Siguro ang magiging tugon ko kay Pastor Johnny ay ganito. Mamahinga na lang muna tayo. Masakit pa ang aking mga katawan, pagod na pagod pa ako. Gusto ko pang munang mamahinga. Katulad po dati, last month, sa church po namin, may prayer meeting po doon every 2:30 ng Sunday. Hindi po ako naka-attend ng prayer meeting namin dahil umepekto yung aking allergy. Doon lang sa maliit na bagay ngayon, pinagpaliban ko yung pag-attend ko ng prayer meeting. How much more, mas matindi pa yung gagawin nila Pablo. Pero hindi nila inisip, hindi nila naisip, maaaring naisip nila, pero hindi pumigil sa kanila ang matindi nilang paghihirap upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Ayaw po maging extreme sa bagay nito, subalit ito ang pinapakita ng ating talata na anuman ang nangyayari o mangyari sa ating buhay o bilang iglesia, bilang individual na Kristiyano, ang pinakamahalaga ay ang Ebanghelyo, ang paglaganap nito. Dahil ang Ebanghelyo ang pinakamahalagang pangangailangan ng isang tao at maging ng iglesia. Kaya po tayo tinatawag na totoong iglesia dahil sa ating pinangahawakan na totoong Ebanghelyo. Kaya po tayo tinatawag na Kristiyano dahil sa ating tinanggap na totoong Ebanghelyo. At kahit wala po sa ating teksto, ina-assume ko po na ito ang nasa likod ng isip ni Apostol Pablo. Na ang Ebanghelyo ang pinakamahalagang bagay higit sa lahat. Kaya ganito na lamang ang masidhing pagnanais ni Apostol Pablo upang makarating agad sa Thessalonica upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito rin naman po sinabi niya sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 15:3, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin din namang tinanggap. Pinapakita dito ni Apostol Pablo na higit sa kanyang buhay, mas mahalaga ang pangangaral o ang Ebanghelyo. Ang sabi ko ng aking paboritong preacher, ito po ay aking din tinagalog, ang sabi niya po dito, sabi ni Paul Washer, ang kwento ng paglilikha, kahit nagliliwanag sa kagandahan, ay lumuluhod sa mensahe
lumuluhod sa mensahe ng krus. Ang kautusan ni Moises at ang mga salita ng mga propeta ay tumuturo sa nag-iisang mensahe ng pagliligtas. At kahit ang pangalawang pagbabalik, tumuturo sa pagbabalik ni Kristo, kahit puno ng kahangang-hangang bagay, ay nakatayo sa anino ng Ebanghelyo. Hindi pagmamalabis sa sabihin na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ang pinakadakila at pinakamahalagang mensahe, ang sentro ng Kristyanong pananampalataya at ang pundasyon ng pag-asa ng mga mananampalataya. Napakaganda ng sinabi ni Paul Washer na kahit daw yung second coming ni Christ, puno ng mga glorious things, ano sabi niya? Nakatayo lamang sa anino ng Ebanghelyo. Ganito po, kaya ang hamon sa atin bilang iglesia, gaano mo pinapahalagahan ng Ebanghelyo? Gaano mo pinapahalagahan ng Ebanghelyo? Wala nang ibang pinakamahalagang bagay at pinakakailangan kaysa sa pagpapalaganap ng kaluwalhatian at ang ng kaharian ng Diyos. Mahalaga po ang pag-aaral, mahalaga ang pagtatrabaho, pero ang pinakamahalaga una sa lahat ay ang Ebanghelyo. Hindi na natin kailangang maranasan ang naranasan ni Apostol Pablo at Silas upang masabi natin na mahalaga sa ating buhay ang Ebanghelyo. Binigyan lamang na nila tayo ng halimbawa at prinsipyo upang pahalagahan ang Ebanghelyo. Sa mga simpleng bagay, halimbawa, pag tayo ay nakikipaglaban sa kasalanan, ang ating agad na isip ay paano ba ako magiging banal? Paano ko ba ito maglalabanan? Walang ibang motivation para lumaban ka sa kasalanan. Bumalik ka doon sa ginawa ni Kristo. Hindi doon sa katuwiran mo. Bumalik ka doon sa Ebanghelyo. Kaya hindi ako naniniwala na ang Ebanghelyo ay for evangelism lamang. Hindi po. Ito po yung binidiin ko. Hindi tayo makatawag na totoong Kristiyano kung mali ang Ebanghelyo na ating pinanghahawakan. Kaya tayo tumatayo dahil sa totoong Ebanghelyo na ating tinatayuan. Sa mga simpleng bagay, may papakita natin na ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Halimbawa, sa pagbabahagi, sa trabaho mo, sa kaklase mo, may papakita mo dito na pinapahalagan mo ang Ebanghelyo sa mga simpleng bagay. Subalit hamon pa sa mga wala pa kay Kristo. Tumutugon ka ba sa Ebanghelyo na ito? Marahil, linggo-linggo mong napapakinggan na si Kristo ay napako sa krus upang mamatay sa makasalanan. Marahil, nagiging pamilyar ka na sa mensahe ng Ebanghelyo, subalit wala kang pagtugon dito. Isa pong danger sa mga bata na lumaki sa church. Ito po yung nakakatakot na nakalalagay ng isang bata na lumaki na sa church. Araw-araw, linggo-linggo nilang napapakinggan ang Ebanghelyo, si Kristo ay namatay sa mga kasalanan. Dahil araw-araw nilang napapakinggan, ay nagiging pamilyar na lamang sila. Subalit, wala silang pagtugon. Nakakilabot ang bagay na ito. Nakakilabot ang ganitong kalagayan. Kung hindi ka pa tumutugon sa Ebanghelyo, nag-iipon ka ng puot ng Diyos na ibubuhos sa iyo. Lagi ko po sa pangaral ng Ebanghelyo, lagi kong idinidiin na ang Ebanghelyo ay hindi pa tungkol sa emosyon mo, hindi pa tungkol sa iyong pangailangan, mahalaga ang mga bagay na iyan. Pero ang Ebanghelyo, una sa lahat, ito ay legal na usapin. Ito po ay legal, hindi po ito sa ating pakiramdam. Mahalaga po ang pakiramdam, huwag niyo po akong mamaliin. Mahalaga po ang pakiramdam na dapat tayo ay masaya ng mga atin sa church. Mahalaga po yung mga bagay na yan. Pero idinidiin ko po dito, ang Ebanghelyo ay hindi lamang sa pakiramdam. Ito po ay legal na usapin. Bakit naging legal ng usapin, Brother Ezekiel? Dahil ang Diyos, siya ay may batas. Siya ay, isipin natin na ito ay court ng Diyos. Siya ay may batas, may binigay siyang batas upang sundin ng lahat ng mga tao itong 10 utos ng Diyos. Subalit ang tao, sumuway sa lahat ng batas. Walang nakatupad sa lahat ng batas. Wala kahit isa. Kaya ang sinabi sa Romans 3, babasahin niyo yung chapter 3 ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya legal na usapin ito. Lagi ko po itong pinag-illustrate sa batas.
Pansinin niyo po, kung tayo ay may batas sa gobyerno, at pag ang isa sa inyo ay nagnakaw, hindi naman po ang tawag sa inyo ay makasalanan eh. Ano po ang tawag sa atin kung tayo ay lumabag sa batas ng gobyerno? Ano po? Kriminal. Kaya hindi sapat na tanggapin mo na, okay lang yan, brother, hindi ako perfecto, okay lang na gawin ko ito, natanggapin ako ng Diyos, hindi ako perfecto. O kaya, okay lang yan, sinusubukan ko naman ito pa rin ang lahat ng utos ng Diyos. Hindi okay. Dahil sinabi, tayo pala bilang mga tao na lumabag sa batas ng Diyos, tayo ay hindi simpleng makasalanan lamang. Tayo ay mga kriminal. Kaya yung mga wala pa dito kay Kristo, isipin nyo na lang ganito. Yung mga nasa bilibid ngayon na nagnakaw ng rape, iniisip nyo siguro na matuwid ako kaysa dyan kay kapatid, dyan sa nakulong na yan, ng rape yan eh. Ako wala naman akong inaagrabyadong tao. Maaaring sa batas ng tao, sila ay nagkasala. Pero sa batas ng Diyos, yung mga nasa bilibid at nasa iglesyang ito na hindi pa lumalapit kay Kristo, pantay-pantay po tayo mga kriminal. Subalit may isang tao na tumupad sa lahat ng batas ng Diyos. May isang tao, hindi lang niya tinupad ang lahat ng batas ng Diyos, sabi sa Hebrews 4:15, tinukso siya sa lahat ng kaparaanan gaya din natin. Si Kristo, tinupad lahat ng batas ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews 4:15, tinukso siya sa lahat ng kaparaanan gaya natin. Isipin nyo na yung pinakamatinding tukso nyo na napagdaanan. Na madalas tayo ay nag-give up. Isipin nyo na lahat, ano yung pinakamatinding tukso? And in-illustrate ko po sa Bible study ko kahapon para mas mapadiin yung tukso na yan. You remember, gusto kong i-qualify, hindi po kasalanan ng tukso, hindi po siya kasalanan. Pag nag-ibig ka sa tukso, yun yung kasalanan. Hindi pa po tukso ang kasalanan. Para mas maidin ko kung ano yung tukso, pagpalagay natin na ako ay mayroong kapangyarihan. May kapangyarihan ako na yung mga inisip nyo sa buong linggo ay i-record ko sa DVD. Mula Lunes hanggang kahapon, i-record ko po sa DVD. At halimbawa tayo po ay may PowerPoint dito. Sino po kaya dito ang papayag na panoorin natin yung inisip nyo sa buong isang linggo? May papayag po kaya dito? Walang papayag. Dahil alam nyo sa sarili nyo na tayo ay mga makasalanan sa isip pa lamang. Kaya makikita natin dito, si Kristo, yun yung nakita niya, maaari siya mag-ibig ng kasalanan. Pwede mo siya magkasala. Baka isipin niyo, okay, kulto. Pwede mo magkasala si Kristo dahil siya ay tao. At the same time, 100% God. Pero dun sa magiging tao niya, pwede mo siyang mahulog sa kasalanan. Kaya nga, nung tinutok siya sa Getsemani, hirap na hirap siya. Ultimo yung kanyang pawis ay na parang dugo. Kaya mali pong isipin na yung paglaban ni Kristo sa tukso, nung tinukso siya ni Satanas, may mga nagsasabi kong pastor na parang kumakain lang naman ni si Kristo noon. Kasi Diyos naman siya. Hindi po, mali pong kaisipan yun. Kaya kasi sinabi sa Hebrews 4:15, tinukso siya sa lahat ng bagay, gaya natin, subalit hindi siya nagkasala. Wala siyang kasalanan. Tinupad niya ang lahat ng batas ng Diyos. But at the same time, hindi lang po natapos, hindi lang po niya tinupad. Sinabi din po sa Galatians 3:13, siya yung naging sumpa. Hindi lang niya tinupad, kinuha pa niya yung kaparusahan ng batas ng Diyos. Parang naguguluhan po ang isipin sa mga bagay nito. Siya yung nagbigay ng batas. Siya yung tumupad nito. At siya rin yung umako nito. Isipin niyo na lamang na ganito yung ginawa ni Kristo. Subalit anong ginagawa mo? Tumutugod ka ba sa Ebanghelyo? Naranasan ko tumanggi sa Ebanghelyo. Ano yung mga dahilan na tumatanggi ka sa Ebanghelyo? Hindi po marireconcile ng aking lohika ang ginawa ni Kristo. Paano nangyari na ang Diyos, nagkatawang tao, nagpailalim sa kanyang sariling batas, at kinuha niya yung sariling
Paano nangyari yun? Subalit ito ay kanyang habag at biyaya. Kaya kapatid, kung hindi ka pa lumalapit kay Kristo, tumugad ka sa panawagan ng Ebanghelyo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at patuloy na lumapit, manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. At pangalawang bagay, ang pagiging totoo ng ating mensahe. Ang pagiging totoo ng ating mensahe. Madalas sa aklat ng mga gawa ay naitala ni Lucas. Ito po yung itinala ni Lucas na kinaugulian na ni Apostol Pablo ang pagpunta niya at pangaral ni Apostol Pablo sa mga sinagoga kung saan nandito yung mga Hudyo at mga Hintil na mayroong takot sa Diyos. Mababasa niyo po sa chapter 13, chapter 14, chapter 19. At dito nga po makikita natin na siya ay pumasok sa sinagoga upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ito ay may mahalagang bagay na pinapakita sa atin na napakahalaga ng laman ng ating mensahe. Hindi katulad nung kinote ko kanina ng sikat na preacher, hindi po ganito yung ating mensahe. Napakahalaga ng laman ng ating mensahe. At particular po dito sa Thessalonica, mababasa natin sa verse 2 na pumasok siya sa sinagoga ayon sa kanyang kinaugalian, ayon sa kanyang costume. At sinabi doon, sa loob ng 3 Sabat ay nakipagtalastasan siya sa mga Hudyo. Imagine niyo, 3 linggo na nakipagtalastasan siya, 3 Sabat na nakipagtalastasan siya sa mga Hudyo. Pero mapapasa po natin sa Pilipos, sa chapter 4 verse 16, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, sumulat siya sa mga, nung pala siya ay sumulat sa mga Pilipos, kinagit niya nung siya ay nasa Thessalonica, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayo minsan at muli para sa aking mga pangangailangan. Makikita natin dito, hindi mo sinabi sa ating teksto, na baka hindi lang 3 beses o 3 linggo na tumagal si Pablo at Silas sa Thessalonica, maaaring mas labis pa dito. At ayon po sa mga komentaryo na aking nabasa, ay baka lampas pa nga po ng 3 linggo ang pagtagal dito ni Pablo sa Thessalonica. Subalit, ang makikita natin dito na pinapaliwanag niya ang laman. Iba po yung sinabi ko, yung pagtugon sa mensahe. Dito, gusto ko maging specific, pinapakita niya dito na napakahalaga ng laman ng kanyang daladalang mensahe. Diba ang sabi niya sa mga sumusunod na talata, ang sabi dito, nangangatwiran mula sa kasulatan. Pwede natin sabihin na nangangaral siya gamit ang kasulatan pwede natin sabihin na nangangaral siya gamit ang kasulatan at kung babasahin po yung kailangan magdusa ng Kristo, mamatay at muling mabuhay, baka sinasayit niya yung Psalm 16 and sa Isaiah 53, baka ito yung kanyang gamit ng kasulatan. Remember, wala pa po noon na New Testament. At ang gamit ng ni Pablo ay Old Testament. Maaaring ito po yung kanyang ginagamit. At sabi pa doon, na ipinapaliwanag niya kung ano ang laman ng mensahe, kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Na nasa panahon natin ay tinatawag na exposition, na pinapaliwanag kung ano pa talaga yung sinasabi ng talata. At pangatlong sinabi doon, pinatutunayan. Pinapakita din ni Lucas na nagpapakita si Pablo ng mga ebidensya. Yung pinatutunayan, pwede sabihin natin na nagpapakita siya ng ebidensya na totoo ang dala-dala niyang mensahe. Kaya nga sinabi niya, sabi doon, kaya nga ito ang sinabi ni Pablo, itong si Jesus na aking ipinapangaral sa inyo ay siya si Kristo. Maaring din po nakalagay sa talata, pwede natin i-assume na nagbibigay siya ng mga pinatutunayan niya, nagbibigay siya ng ebidensya na totoong nangyari, yung cross. At sa kabila ng maaaring masamang mangyari kina Pablo, makikita din natin sa ating panghuling punto, mamaya makikita natin sa ating huling punto yung bunga ng mensahe, ay hindi kinompromiso ni Pablo ang laman ng kanyang mensahe. Dahil alam ni Pablo na totoo ang kanyang daladalang mensahe. Totoo ang daladala nating mensahe.
Kaya ang punto ko po dito, may dahilan tayo bilang iglesia na panghawakan at ipaglaban ang mensahe ng Ebanghelyo dahil ito ay totoo. May dahilan tayo upang ipaglaban ang Ebanghelyo. Maraming iglesia ngayon o Kristiyano ang ayaw sa kaalaman. Sapat na sa kanila na sila daw ay ligtas, sila daw ay naglilingkod sa Diyos, umahalin ng church. Subalit pag tinanong mo sila ng simpleng mensahe ng Ebanghelyo, ang sagot nila ay ganito. Doon po sa aking unang church, ang sagot nila po tinanong sila, ano ba ang Ebanghelyo? Pinagaling ako ni Kristo, binago niya ang buhay ko, naranasan ko ang himala. Hindi po yan ang Ebanghelyo. At kung ano-ano pang mga bagay na hindi naman talaga Ebanghelyo. Noong nagtanong kay Jesus ang mga Pariseo at Saduceo, kung ano ang pinakadakilang kautusan, ito po yung sinabi ni Kristo sa Matthew 22:34-37. Ito ang sagot ni Kristo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ang sabi doon, ibigin mo ang iyong puso ng Diyos ng buong pag-iisip mo. Marami po ako nakakausap ng Kristiyano na tsaka na lang daw siya aatin ng Bible study, tsaka na lang daw siya aatin ng church pag okay na yung kanyang puso. Napakamagandang bagay yun. Ikaw-comment ko siya doon. Dapat talaga pag umatin tayo sa iglesia, ay maayos yung ating puso. Subalit hindi po doon natatapos. Hindi lang po, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ang sabi doon, ng buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, mahalaga sa isang Kristiyano ang pagpapalago sa kaalaman. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na walang konkretong katotohanan. Ganito po ang mga dahilan ng maraming pag-i-share ng gospel, lalo sa mga matatalinong tao, ang sasabihin nila, totoo yan sa'yo, Brad. Sa akin, hindi yan totoo. Pinapakita nila na iba yung totoo sa'yo, iba yung totoo sa akin. Subalit, ang ating pag-akin bilang mga Kristiyano, isa lamang ng totoong mensahe. Ito yung Kristyanismo. Ito lagi nag-iisa at totoong mensahe, ang Kristyanismo. Ito ay nangyari sa kasaysayan, may saksi sa buhay ni Kristo. Hindi po ako lawyer, pero I think sa pagbabasa, pag may tatlong witnesses ka sa kaso, mukha lang po akong lawyer, pero hindi po ako lawyer. If ever may tatlong witnesses ka sa kaso, siguro, ayon sa pagkabasa ko, i-correct nyo na lang po ako mamaya kung mali ang pagkaintindi ko, pwede nyo po akong i-correct. Pero yung pagkaunawa ko, may tatlo ka lang witnesses sa kaso mo, matibay na yung kaso mo. Subalit, yung muling pagkabuhay, lampas po ng tatlo ang witnesses. Kaya totoo ang ating daladalang mensahe. Totoo ang muling pagkabuhay. Ito ay nangyari sa kasaysayan. Madaming kumikisyon sa muling pagkabuhay, maging ang katauhan ni Kristo, at bilang mga mananampalataya, tungkulin po natin na sagutin ang mga tanong na ito. Kung tatlo ba ang Diyos, kung iisa ba ang Diyos, tungkulin natin na sagutin ang mga tanong na ito. Dahil alam natin na ang ating daladalang mensahe ay totoo, ito ay nangyari. Isa po sa sikat na apologista ng kasaysayan ay si Irenaeus noong 177 BC o CE na ngayon, 177. Ang kumalat na maling aral noon sa panahon niya ay ang Gnosticism. Explain ko lang ng konti yung Gnosticism. Ang mga Gnostics, naniniwala sila na ang katawan ng tao ay masama, evil. Ang espiritu lamang yung mabuti. Kaya ginagawa ng mga Gnostics na ito, naging silang ascetic. Yung mga ascetic, pumapasok sila sa kuweba upang hindi daw sila magkasala, upang ilayo yung kanilang sarili sa karamihan ng tao, upang hindi sila mahulog sa tukso. Ito yung mga Gnostics. At isa pang katotohanan sa Gnostics, ang mga Gnostics na ito ay ang kanilang pananampalataya ay lagi nakadepende sa kanilang sariling ginagawa,
sa subjective feelings, ano ba yung gagawin ko, paano ako magiging banal. Ito po yung mga Gnostics. At kung minsan, ang mga Kristiyano nagiging Gnostics. Kung minsan, ang sarili lang naman, ano kaya pakaramdam ko ngayon? Masaya kaya ako? Pag ako ay masaya, tsaka ako aatin ng church, tsaka ako magbabasa ng Bible, tsaka ako mananalangin, pag-uwi na ako. Ayun po ay idea ng Gnostics. Masakit man isipin, ito ay idea ng Gnostics. Ano po yung gusto kong sabihin? Ang ating pananampalataya, bago ang subjective feelings, bago ang ating pakiramdam, ito ay objektibo muna. Ito yung sinasabi ko kanina na nangyari sa kasaysayan. Yun po yung ating pananampalatayang hinahawakan. Objective truth. Dito natin maririnig yung inner self. Kaya ngayon, yung mga maraming nangangaral ngayon, peace of mind. Hindi po peace of mind yung in-offer ng Ebanghelyo. Dahil halos po lahat ng reliyon, magbanggit po kayo sa aking reliyon, ay nagbibigay po sila ng peace of mind. Hindi po peace of mind ang ating daladalang mensahe, peace with God. Nagkaroon ng pagkakaisa ang Diyos at ang tao dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi lang simpleng peace of mind na kailangan maayos yung aking isip. Mahalaga naman yung bagay na yun. Sino ba naman lagi ang gusto na lagi magulo yung pag-iisip? Hindi po. Sinasabi ko dito, una sa lahat, ito ay peace with God, objective truth. Yun yung question ng mga Gnostics na ito, dahil nga itong mga Gnostics na ito, na ito daw laman na ito ay masama. Pina-question nila ang pagiging tao ni Kristo. Remember, ang ating pong tinatayuan, si Kristo ay tao, but at the same time, siya din ay Diyos. Ito po yung pina-question nila, kaya hindi naging tao si Kristo. At kung babasahin niyo po ang sulat ni John sa 1 John, ito rin po yung kanyang kinakalaban, early form of Gnosticism. At isa si Irenaeus, yung 177 CE, ang nagtanggol sa mga katotohanan. At nagawa niyang ipagtanggol ang katotohanan dahil po sapat ang kanyang kaalaman. Sa pagbabasa ko po kay Irenaeus, ipinakita ni Irenaeus ang pagpapatuloy ng propesiya ng lumang tipan na tumuturo kay Jesucristo. Ito po yung pinakita ni Irenaeus. At ito rin naman ang ipinapakita ni Pablo sa ating teksto. Paano niya sasagutin yung mga tanong ng matatalinong Hudyo kung hindi sapat ang kanyang kaalaman? Kaya ito po yung hamon sa atin. Patuloy natin palaguin ang ating kaalaman patungkol sa mga katotohanan ng ating daladalang mensahe. Patuloy po natin i-cultivate ang ating mga sarili upang tayo ay lumago sa kaalaman. At sabi po ni Donald Whitney sa kanyang libro na Christian Disciplines for the Christian Life, sabi po dito, tinagalog din po, maaaring madagdagan ng kaalaman kahit walang pagkukusa sa pag-aaral. Dahil kahit hindi pinagkukulan ng panahon, ay may naririnig na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Subalit ang pagnakanakang pakikinig ay hindi nagdadala sa katunungan tungo sa kabanalan. Ang kailangan dito ay pagsikap at tahasang pagnanais na matuto ng mga katuruan ng Diyos. At sabi niya sa mga kabataan, ang mga kabataan ngayon ay walang hilig sa pagbabasa dahil gayon din ang kanilang mga magulang. Tinitingnan kasi ng marami na ang pagbabasa ay walang direktang aplikasyon sa buhay. Kahit ang isang nanay o tatay o libreng oras ay mas pipiliin ng gawain may nakikitang pakinabang. Ito ang dahilan kung bakit mabagal ang paglago sa kaalaman. At dahil hindi piyesa sa pagbabasa, mahirap din sa kanila ang magbasa ng Biblia. Sabi niya, sa isang survey ng isang evangelical church, 15% lamang ang nagbabasa ng Biblia. Sa atin po kaya, ilang percent ang nagbabasa ng Biblia? Ano lang po yung gusto ko dito idiin. Dahil sa pagpapalago natin sa ating kaalaman sa Biblia, dito tayo kumukuha kung paano natin ito i-apply sa ating mga buhay. Remember, hindi po ang ating aplikasyon ay laging nagsisimula sa ating pakiramdam, sa ating sarili, kundi ito ay binabasa natin sa Biblia. Ang sabi ko ni John MacArthur,
tamang interpretasyon, tamang pagsasabuhay. Kaya napakahalaga po na tamang pagkaunawa natin sa salita po ng Diyos. Patuloy po natin palaguin ang ating kaalaman pagdating po sa salita ng Diyos. At ang huling bagay, ang bunga ng mensahe. Ang bunga ng mensahe. Dahil sa pangangaral at pagpapatunay ni Pablo patungkol sa mensahe ng Ebanghelyo, sabi sa verse 4, ito po yung sinabi ni Lucas, nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas. Ito yung mga Griego masisipag sa kabanalan. At sabi dito, ilang mga babae at kasama dito si Jason. Dahil sa inggit ng mga Hudyo, dahil maraming naniniwala sa pangalan ni Apostol Pablo, nagsama sila ng masasamang tao upang guluhin ang lungsod. Makikita po natin sa ating binasa. Sa kagustuhan nilang maharap sina Pablo at Silas, ay nilusog nila ang bahay nila Jason. Si Jason ay maaaring isa sa mga Hudyo na niwala sa mensaheng dala-dala ni Pablo. Maaaring isa si Jason dito. At nang hindi nila matagpuan sina Pablo at Silas, ay kinaladkad nila si Jason at ilang mga kapatid na iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Kaya nga sabi sa ating talata, ang mga taong ito na mga nanggugulo. Pangit po, parang pangit po pakinggan sa Tagalog, ang mga tao na mga nanggugulo. Pero po sa English, ito po yung sinabi, these men who have turned the world upside down. These men who have turned the world upside down. At ang comment po ng ESV Study Bible, sabi po dito, ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong dako ng imperyo ng mga Romano ay ang simula ng isang samahan na magbabago ng kasaysayan hanggang sa wakas. Hindi lang pala simpleng ng gulo sina Pablo at Silas, hindi pala talaga sila ng gulo, kundi sila yung mga tao na nagbago ng kasaysayan sa Roman Empire. Kaya pansinin natin, ito po yung pansinin natin, dahil sa matapat na pangangaral ni Apostol Pablo, ay ganito ang naging bunga. Dahil sa matapat na pangangaral ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos, ay naging ganito ang bunga. At ito pa mas nakakamangha sa teksto natin, sinabi din ng mga naiinggit ng mga Hudyong ito, ang sabi ng mga, mismo mo yung mga kumakalaban sa kanila ang nagsalita, sabi dito, sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Nakita ng mga Hudyong ito na ipinapangaral nila Apostol Pablo ang hari na si Jesus. Actually, mali po yung alam naman natin na mali yung paratang, ang tinatawag kong paratang sa kanila ay Pax Romana. Ang ibig sabihin po ng Pax Romana ay Peace of the Roman. At ito po yung reklamo nila, nanggugulo sila, inaalis nila yung kadalisayan ng bayan na yun, ng Thessalonica, nanggugulo sila. Siyempre, mali ang bintang ng mga Hudyong ito. Nung time na yun, ang emperor po is Claudius Caesar. Hindi ba, mali po yung kanilang bintang na nanggugulo si Pablo at sila sa bayan na yun. Hindi ba sinabi nagturo pa nga si Apostol Pablo sa Romans 13 na magpasabog kayo sa lahat ng mga pinuno. Dahil Diyos ang nagtalaga ng lahat ng mga ito. Na tinuro ni Pablo na magpasabog tayo sa mga pinuno. Dahil ang dala-dala nating mensahe hindi paghaharing pang politikal. Ito ay paghaharing pang espiritual. Ito po yung dala-dala nating mensahe. At ito ang pinangahawakan ng mga naniwala sa daladalang mensahe ni Pablo na ang hari nila ay hindi lamang si Cesar, kundi si Jesus ang kanilang totoong hari, pang-espiritual, hindi po pang-politikal. At ito ang nagagawa ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, panghawakan natin yung matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi katulad na naman ang aking sinay si Joyce Meyer
Saan niya nakuha yun? Wala po yun sa Bible. Ito po yung hamon sa atin. Saliksipin po natin ang matapat na pangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay magbubunga ng kaligtasan kung magiging matapat tayo sa pangaral natin sa salita ng Diyos. Gusto ko rin pong ulit isa si Paul Washer. Ang sabi niya dito, kailangan tayong gumawa ng mahirap na desisyon na itapon ang mga dagdag, estratehiya, at kung ano-anong makabagong paraan sa pag-ibanghelismo. Kailangan natin harapin ang panahong hindi mapaniwalain na may bukas na Biblia at malinaw, walang kompromisong mensahe ng pagkapako at muling pagkabuhay. At sa gayon, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa totoong pagbabago kahit sa pinakamasamang makasalanan. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Kinikilala natin bilang iglesia, bilang tao, na ang tao ay sukdulan sa pagiging makasalanan niya. At wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili sa kanyang sariling laman. Kailangan po ito naririnig sa ating mensahe. Hindi po natin kailangan kung anong dagdag, estratehiya. Ito po yung sinabi ni Paul Washer. Hindi natin kailangan dagdagan ng ebanghelyo para ito ay gustuhin ng tao. Ito ay gugustuhin nila kung magiging matapat, kung babagoy sila ng banal na Espiritu at magiging matapat ang ating pangangaral sa ebanghelyo. Kaya patuloy tayong makisigaw kay Apostol Pablo na nagsasabi sa Romans 1:16, ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. At ito ang pinangahawakan ni Apostol Pablo, upang ipangaral ang ebanghelyo sa gitna ng matatalinong tao, sa mga gitna ng makapangyarihang tao. Ang pinangahawakan ni Apostol Pablo, makapangyarihan ang ebanghelyo. Ito ay nagbubunga ng kaligtasan. Ito din ang pinanghawakan ng libo-libong misyonero sa kasaysayan. At marami po pong misyonero. Gusto kong ikwento ang kwento ni John G. Patton. Si John G. Patton ay misyonero sa mga kanibal. At dahil gusto niyang mag-misyon sa kanibal, yung nagsusupport sa kanyang church ay ayaw siyang suportahan. May nagsasabi pa doon na nababaliw ka na ba? Walang kaluluwa yung mga kanibal na yan. Pero si John G. Patton, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos, ng ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng pinakamasamang makasalanan. At hindi po napigilan si John G. Patton, patuloy siyang humayo sa lugar ng mga kanibal. At ito po yung nakakalungkot pero nakakamangha. Wala pong naging bunga si John G. Patton. Namatay ang kanyang asawa, namatayan siya ng kanyang anak. Nakita ng mga kanibal na siya mismo ay naglilibing sa kanyang asawa. At dahil doon, wala siya naging bunga doon, pero nagkaroon ng impact sa mga kanibal yung nangyaring bagay na yun. At yung isang misyonero ang dumating doon, tsaka nagkaroon ng bunga. Kaya makikita natin dito, sa matapat na pangaral ng ebanghelyo, ay magkakaroon ng totoong bunga. Magkakaroon ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. May maliligtas dito kung ito ay ipapangaral ng matapat. Ito po yung nagbago, ito po yung nagligtas sa akin, ito po yung nagbago, ito po yung dahilan kung bakit tayo tatawag na totoong iglesia, dahil ito ang ating tinatayuan, ang totoong ebanghelyo. At ito ang unang dahilan kung bakit tayo natatawag na totoong iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia ni Manalo. Tayo, may mag-claim ng totoong iglesia ni Kristo, tayo po yun, yung mga tao tumatayo, yung mga churches na tumatayo sa totoong ebanghelyo. At ang hamon ko po, patuloy natin panghawakan ang kapangyarihan ng ebanghelyo. At ang panalangin ko po, huwag na bang mangyari
na if ever na dumating yung di ba po, mababasa niyo po sa balita, may mga bansa na pinepersecute ang mga Kristiyano, pinupugot ang ulo. Huwag sana mangyari yun dito sa Pilipinas. Pero if ever na mangyari yun, ang panalangin ko po, sa gitna ng ganitong persecution, sa gitna ng mas matinding persecution ng mga kumakalaban sa atin, masabi po ng mga kumakalaban sa atin kung paano yung sinabi nila kina Pablo. These men, Word of Life International Christian Assembly, who will turn the world upside down, saying that there is another King, Jesus. Nawa, ito po yung panalangin ko sa ating lahat bilang iglesia. Sa gitna ng matinding persecution, ay tumayo tayo sa daladala nating mensahe. Hindi lang po bilang iglesia. Ang isa po sa kinakatautan kong talata sa Biblia ay ang Romans 7. Bakit? Pinapakita ng Romans 7, maging ang tunay na Kristiyano ay pwedeng mahulog sa karumaldumal na kasalanan. Yung sabi nga ni Pablo, ang mga bagay na gusto ko ay hindi ko kayang gawin. Ang nagagawa ko ay yung mga bagay na ayaw kong gawin. Makikita dito yung reality ng indwelling sin, ng remaining sin sa isang Kristiyano. Pero pansinin niyo po, pag binasa niyo po yung Romans, sino yung magliligtas sa akin, sa katawan na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung ano man po yung nararanasan natin sa buhay, hindi man ito matinding persecution, pakikipagbuno sa kasalanan, lagi ko pong ibabalik. Patuloy po tayong bumalik sa ginawa ni Kristo. Minsan, may danger po yung araw, hindi ko po, lagi po, ayaw ko maging pariseyo, araw-araw po ako nagdi-devotion. Pero minsan, may danger po kung araw-araw tayo nagdi-devotion, na ang piling natin sa ating mga sarili, tayo ay mga banal na, minsan may danger po yung bakit. Dahil kung minsan, sa devotion na lang po tayo nakasentro. Ay, nakapag-devotion ako, maganda yung devotion kaninang umaga. Gusto mong kopyahin yung illustration ng isang picture. Yung sabi po niya, may isang lalaki na Kristiyano siya, pag-iisip niya sa umaga, siya ay nag-devotion. Ang ganda nung namin narinig sa Bible, ang ganda nung nabasa niya sa Bible, na parang ang pakaramdam niya ay naririnig niya na ang mga anghel ay nag-aawitan sa kanyang sa itaas. Hindi mo kaganda yung kanyang devotion. At paglabas niya ng kanyang kwarto, nakita niya ang maganda niyang asawa, at nag-good morning siya, at nag-kiss. At pag-upo doon upo sa lamesa, napakasarap ng almusal na inanda ng kanyang asawa, tuwan-tuwa siya. At baka ito ay Bible student, pumunta siya sa kanyang seminary, meron siyang exam. Di siya ay nakakot, if ever na may kot niya siya. Nakita niya yung matandang babae na tumatawid. Tumigil siya sa kanyang kotse at tinulungan niyang pagtawid yung matandang babae. At pagdating niya sa school, may exam sila. Pagka-exam niya, ang taas ng kanyang nakuha score. At pagkatapos noon, tapos na yung araw, nanalangin siya sa Panginoon. Salamat, Panginoon, ang ganda ng araw ko. At kinabukasan, meron po ulit siyang exam. Sa pagpa-Facebook niya, tinanghali siya ng gising. Hindi siya nakapag-devotion. Tapos, hindi niya pinansin yung kanyang asawa. Kahit maganda, hindi niya pinansin. At pag-upo niya sa lamesa, sunog yung tulingan. Ano ba naman? Alam mo siya, ito sunog. At nung hindi siya nakakain, umalis na siya. At nakita niya paharang-harang yung pusa, pinadya ka niya. Paharang-harang ka. At nung siya magdadrive na, kita niya yung paliban yung matandang babae, kasi para siya, yung matandang babae, hindi niya tinulungan. Bumilis siya. At sa pagbibilis niya, na-flat yung kanyang kotse. Dahil na-flat, sumakit yung ulo niya. At ayun, na-late siya. At nahulog siya sa exam. At natapos yung araw. At
pagkapanalangin niya, Panginoon, ano ba namang araw to? Ang pangit! Alam niyo po ang tawag sa ganung tao, that's idolatry. Bakit? Dahil ang ginawa niya, tumingin siya doon sa mga bagay na ginagawa niya. Tumingin siya dahil siya ay nakapag-devotion, nalikan ko yung asawa ko, tumulong ako sa matanda. Yun yung kaligayahan ko. Kaya maganda yung araw ko. Tayo bilang Kristiyano, kaya tayo nagiging maligaya, hindi lamang sa mga bagay na magandang ginagawa natin. Hindi sa pag-devotion natin. Kaya tayo ay may karapatan magpasalamat gabi-gabi bago tayo matulog dahil may ginawa si Kristo para sa atin. Ang tinapos na gawa ni Kristo. Kaya patuloy po natin itong ipanghawakan bilang buhay iglesia, buhay individual. Patuloy natin panghawakan ang totoong ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Pagpala namin Diyos, maraming salamat sa napakayaman mong salita na patuloy na nagpapalakas sa amin. Maraming salamat sa aming mga pinag-aralan na kahit sa gitna ng matinding persecution ay nagpatuloy ang inyong mensahe. Dahil ang inyong pong makapangyarihan po ang inyong pong mga salita. At ang panalangin po namin bilang iglesia ay tumawag ka ng mga wala pa sa iyo, iligtas niyo po sila, makita nila ang kanilang karumal-dumal na kalagayan, at patuloy makita nila na si Kristo ay nagliliwanag sa gitna ng putik. Patuloy na sila ay lumapit sa iyo, magsisi sa kanilang mga kasalanan. At sa amin din po bilang iglesia, ang dalangin po namin ay patuloy namin tayuan bilang Kristiyano ang inyo pong ebanghelyo. At patuloy na nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito. Nawa ang mga bagay na ito ay nagbigay ng luwalhati sa inyo pong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.